Bakit humantong sa gano'n na nagkakagulo-gulo kayo? Nagkaaway kayo? Nung una pa naman kuya, masakit na siyang manalita na pagbibintangan ako magnanakaw, doon ako galit na galit. Yung minumura ako araw-araw. Magnanakaw, minumura ako. Wala akong peace of mind dito. Bakit humantong sa gano'n na nagkakagulo-gulo kayo? Nagkaaway kayo? Nung una pa naman kuya, masakit na siyang manalita na pagbibintangan ako magnanakaw, doon ako galit na galit. Yung minumura ako araw-araw. Magnanakaw, minumura ako. Wala akong peace of mind dito. Anong batayan niya, basihan, ba't sinabi magnanakaw ka? Yung mga bawas namin ng kuya, nyari, nagbawas ako sa GCash, ibibigay ko sa kanya yung tapos bibigay ko yung kwintada, itong huli na ha, itong huli. Ibibigay ko itong pagbawas sa bahay ni Red Zane. Pag nagpasa ka, nagbayad ako GCash, bawas, ilalagay ko rin yung bawas. Pinagbibintangan ako, nanakawan ko siya ng pera. Yung pera niya, eksakto nasa sunod-sunod dyan. Sinisiraan ka pala niyan. Matindi paninira niya sa akin. Grabe, kung sa punta man kami sa hindi maganda kuya, malaking labang ko sa kanya. Dahil ang lahat ng text niya sa aking kuya na paninira at pagmumura at pag-ano na magnanakaw ako, nasa akin. Hindi ko siya nire-record. Nakasave lahat yun. Nakasave lahat sa cellphone ko. Lahat. So ang tanging solusyon lang para kayo ay magkaayos, bayaran ka niya. Bayaran niya ako. Kasi sumira siya sa usapan. Ang pinakamatindi nito kuya, nung mga bandang October, kinuhanan ito na pumunta rito yung assessor's office ng Basod. Sabi ng assessor's office ng Basod, hindi ito ipangalan sa mga taong wala rito. Kasi kailangan yung mga taong nandito siyang nakapangalan. Yun. Okay naman siya nung una. Nagtataka ako itong bandang February, ginigipit na niya ako at palitan ko rin yung pangalan. Okay. Ginigipit na niya ako. Ibig sabihin nagdududa siya sa'yo. Nagdududa. Pero Ayun. hindi ko naman pwedeng kasi iyan ay nasa record na ng assessor's office na nakapangalan sa akin. Ngayon, nalaman ko kuya, mayroon pa siyang vested interest. Gusto na niya akong palisin dahil duda. Parang narinig ko sa mga bigating sponsor na nagkwento sa akin, kay Mrs. Love, na ang bahay nito ibibigay daw niya kay Beyonce. Good morning. At sa mapagpalang araw po muna sa lahat mga kalingap, mga balbas natin. No? So dito tayo ngayon, video, reaction dito kay Dr. Love, mga balbas natin. No? So ano ba ang pwede nating maibigay na opinion dito patungkol dito kay Dr. Love na na siya ay dati pinakatiwalaan at ngayon ay biglang inalis or aalisin na dito sa kanyang sinasabing bahay na pinagawa ng sponsor. So ano nga ba ang mangyayari dito mga balbas, dahil nga ang pangalan doon na naka-registered sa assessor office sa munisipyo sa Basod ay pangalan niya, pero hindi na nangyari na hindi ko alam kung bakit nga ba na nangyari ito na hindi sila nagkakaintindihan. So siguro aral na ito ni Dr. Love dahil nga marami din ang sinisi or parang siya ang may kasalanan dito or hindi man lang kasi niya sinabi at nagsisinungaling siya dati pa, no? So kung una pa lang ay sinabi na dito ay baka siguro kasi sinasekreto niya mga balbas siya lang ang nakakaalam at siguro may iba na nakaalam dahil ngayon yung si Val Santos Patubang, si Kuya Val ay talagang ngayon lang din nalaman na hindi naman pala sa kanya yung bahay na itinayo niya dyan sa tabi ni Beyonce, no? So yung pala yung gumawa nito ay nagpapagawa nito ay ang bahay na ginawa din ni Beyonce or yung pinapagawa ni Beyonce ay kay Shirley Yudi, no? Siya mismo ang buntang sponsor nito at isa lang kahit nga yung bahay ni Red Zane. So ano po ba ang ating magiging opinion dito dahil marami mga nagreaction na talagang siya ay sinisi, no? So nakakaawa, nakakamangha at hindi natin alam kung bakit nangyari ito dahil gusto lang talaga siguro ni Dr. Lam na masunod ang sinasabi
kung ano man ang utos ng mga sponsor or ng buti or ito sponsor na sinasabi nito na talagang siya ang may dahilan at siya rin ang dahilan kung bakit aalis din si Dr. Love. So ang kay Dr. Love ay kung halimbawa at umiwiling naman daw siya na umalis pero hindi ito daw basta-basta na aalis na lamang siya dyan, pero mayroon daw dapat na may ibibigay sa kanya kahit man lang doon sa mga pamasahe, sa airport at sa mga gastos niya, pamerienda doon sa mga construction boy at sa lahat ng mga gastos niya na naibigay niya. 8 buwan ang nakalipas, or kasi ito ay binuno or ito ay ginawa ng 8 buwan mga balbas natin. So marami ang marami ang nagbibigay ng opinion kung bakit nga kasi nagsisinungaling ito si Dr. Love na yung bahay na ito ay hindi naman pala sa kanya, no? So doon ay magiging marami ang nagreaction dito na sana nagiging aral or magiging leksyon na ito ni Dr. Love na sana sa susunod kung meron mang ganitong sponsor ay hindi na niya basta-basta or hindi niya dapat na mga, di ba? Kasi kung una pa lang ay hindi pala ina-vlog ito, no? Ayaw ng sponsor na i-vlog yung bahay dahil nga doon siguro ay dapat naghinala na siya noon na bakit nga ba na hindi pinabablog sa kanya yung bahay na yan na sa kanya naman dapat, no? So doon pa lang ay siguro dapat nagtataka na siya kung bakit, no? So doon ay magiging leksyon talaga ito ni Dr. Love at talagang hindi na natin ito kumbaga masisi, no? Kasi kung isisihin man natin si Dr. Love dito ay siguro hirap siya ngayon at talagang malungkot ito at sobra ang naramdamang sakit, no, na akala niya ay mapapapunta mas sa kanya yung bahay na ito, pero yung pala sa isang iglap lang ay babawiin lang naman din ng sponsor, no, mga balbas natin. So kayo, ano ba ang opinion dito? Sino ba ang pwedeng sisihin o ano mga dapat gagawin ni Dr. Love dito? Ang sabi nga ni Kuya Val, may payo si Kuya Val na sana nung una pa lang ay hindi mo na dapat sinabi mo yung totoo na ikaw pala ay minura na dito, ikaw pala sinasabi dito na lagi nang inuutusan at pinagbibintangan na magdanakaw. So dito nga po ay hindi natin alam kung ano ba, kasi hindi natin din alam kung ano ba ang sinabi ni Sir Leo D or yung sponsor na ito dahil wala naman at hindi siya vlogger, no? So ang tanging naririnig lang nating opinion ay yung sa panig ni Dr. Love, mga balbas natin, no? So maganda sana, mas better sana kung naririnig din natin yung sa kabilang side, dito sa side ng isang sponsor, no, na nagpapagawa sa bahay nila, no, Red Shane, kay Bensay o sa kay Dr. Love mismo, mga balbas natin, no? So ano ba ang pwedeng mangyari dito? Kasi pagdating sa bandang dulo ay talagang hindi din ay ngayon lang siguro baka sasabihin ni Dr. Love na ayaw or alis na siya dyan sa bahay, pero pagdating dito ay baka hindi naman din dahil ang nakapangalan nga dito ay ang pangalan niya mismo, no? So ano ba bang gawin dito, or baka mamaya ay nagkaayos na siguro din sila rito, or ano ba, hindi ko alam kung ano ba ang opinion niya rito, mga balbas natin. So mag-comment, mag-like at sana magbigay kayo ng inyong reaction, opinion patungkol kung ano ba ang magiging at para mabigay natin kay Dr. kung ano ba, at baka maya ay mababasa din niya kung ano ba ang dapat nang gawin, mga balbas, dahil ito ay talagang kung sa akin lang ay naging leksyon o aral na lang ito at dapat una pa lang ay talagang hindi at nagtataka na siya kung bakit ayaw i-vlog itong bahay na siya naman dapat ang may pagmamayari nito, mga balbas natin, no? So yun lang naman ang atin, sa atin lang ay wala naman kung saan man, basta sa atin lang ay sana, no, magiging maayos ito at magiging okay ang lahat, no, at walang mamabash at walang sisihan na lang sana, kasi marami ngayon sinisi talaga si Dr. Love doon sa kanyang pagsisinungaling, mga balbas natin, no? So wala tayong magawa dito, ay nandito na, ay harapin na lang ni Dr. Love at kung paalisin man siya rito or siya man ay kusang umalis, ay siguro magiging mas maganda kung ano ba dapat at yung ikakasaya or ikakatahimik ng buhay ni meron na si Dr. Love na ngayon ay napakagulo ng buhay nito, no? So yun lang po at isang mapagpalang araw po muna sa lahat. Thank you, God bless at mabuhay po tayo.